Greetings mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang Batas Pinoy po ay isa pong legal aid and public service program ng inyong lingkod. Ang ating pong napag-usapan dito ay huwag mo niyong maituring na isang legal opinion or legal advice dahil wala naman po tayong kakayahan na kayo ay ma-interview o mapag-aralan pa nating mabuti ang inyong mga dokumento o mga ebidensya. Bagkos, ang ating pong pag-usapan dito ay maituring lang po ninyo na isang academic discussion. At kung kayo man po ay may compelling reason o legal na issues, ay makapag-ugnayan po kayo sa inyong lawyer for further professional guidance. Maraming pong salamat. Ang ating pong tatalakayin sa episode nito ay may kinalaman doon sa katanungan o hinggil sa issue again kung gaano ba katagal ang o kadali ang pagproseso sa pag-issue ng titulo. Alam po ninyo, ang pag-process, pag-issue ng titulo ay marami pong sanga-sangang proseso po yan. Okay? Kasi una po, kailangan nating malaman muna kung anong bang level ng pagpaproseso ang ibig ninyong sabihin. Kasi po graduated po yun. Halimbawa, kung kayo magsimula lang kayo sa step number 1, yung titulo ninyo ay hindi pa talaga, yung lupa ay hindi pa talaga natituluhan, well, kailangan nyo mag-umpisa po kayo sa tinatawag nating original certificate of title. So, kailangan yan, magpa-survey muna kayo, okay? And then, pag nagpa-survey kayo, okay, ay magkaroon kayo ng petition sa korte, no? And then, pagdating sa korte, ay may ibang proseso rin po dyan, kasi lalo pa kung may gagawing pagdinig po dyan, magkakaso, at kung may opposition po, ay mas lalong tatagal dahil magkakaroon po talaga ito ng asuntuhan. But I think this is besides the point dahil pag ang buong proseso po ang ating pag-uusapan, baka kulang po ang isang araw na oras na para matalakay po ito. Ang ating lang pong concern ngayon ay yung sulat po sa atin ng ating taga-subaybay na may kinalaman, no, sa issuance ng title. Na ang pinipresyon po natin sa sulat niya ay ito ay nasa isang tanggapan na ng pamahalaan. Kasi po, ang pag-issue ng titulo ay maraming pamahalaan, maraming sangay ng gobyerno ang involved dyan. No? Mag-umpisa tayo sa Land Management Bureau ng DENR, and then meron ding maaring kung agricultural land, papasok din yung Department of Agrarian Reform. No? So, at ito meron ding Land Registration Authority at meron din po yung Register of Deeds. Okay? So, at meron pang korte kung ito ay pag-usapan natin yung judicial registration ng lupa. Now, in this particular case, para po ma-limit natin yung ating scope ng ating discussion, pag-usapan natin, i-focus natin yung ating paksa dito sa ating natanggap na katanungan. Ito po siya. Gaano po katagal ang pag-issue ng titulo? Kasi, ano ba ito? Weeks, months, or years? Ang average processing period sa pagpagawa o pagpalipat ng titulo dyan sa Pilipinas, attorney. Kaya ako po itatanong, ay kasi may nagsasabi na 20 na taon na daw, which I find ridiculous at incredible. Sabi naman po niya, ba yun ang mga gawain dyan sa Pilipinas, ganun katagal, no? Dito sa States ay sandali lang po. Maraming salamat. So it appears na yung sumulat po sa atin ay kababayan natin nasa States na ngayon. Alam mo, siguro ang tinutukoy niya dito sa Register of Deeds. Kasi ang sinasabi niya, paglipat na ng titulo eh. Actually, in fairness naman doon sa ating mga ahensya ng pamahalaan, no? I'm talking here before the pandemic time, no? Pagkumpleto po ang mga papeles po ninyo. At ito po ay
nasa Register of Deeds na. Dahil kung ang issue lang man dito ay ipa-cancel, halimbawa, nagkaroon ng bilihan, napakancel po yung titulo at papalitan na yung pago, ay normally po, pag nandyan na po sa office ng Register of Deeds yan, base po sa experience po natin, ay mga 3 to 6 weeks lang po yan pag nag-submit kayo ng complete requirements. Okay? Now, bakit ba nagtatagal kung minsan? Simple lang ang maging dahilan, maring kulang ang inyong mga papeles. O yung pinalakad po ninyo ay hindi po ginagawa yung kanyang trabaho. Okay? Or maring yung pera na binigay ninyo para panlakad, nasunog na o nagastos na niya. Okay? Kasi generally po, pag kayo'y pag-title na yung property at bilihan sa lupa, simple lang pong kailangan Una, kailangan requirements. Kumuha muna kayo ng certified true copies ng title doon sa Register of Deeds at certified true copies ng tax declaration certificate doon sa Assessor's Office. And then, kumuha ka ng tax clearance sa Assessor's Office. Okay? Sa local government yan. And then, together with your deed of absolute sale, makipag-ugnayan na kayo sa BIR, sa Revenue District Officer. Mag-file na kayo doon ng returns for bayad ng capital gains tax at documentary stamp tax. Pag nabayaran po ninyo ito, before the pre-pandemic time, in 5 days, working days, nabibigay na po yung resibo at saka certificate authorizing registration ng BIR. Okay? Pag meron po kayo nito, balik po kayo sa Register of Deeds, pag balik po nyo doon, magbayad lang kayo ng transfer tax sa local government at saka sa registration fee sa Register of Deeds. After 3 to 6 weeks, mabibigay na po yung panibagong dokumento, panibagong titulo. So, ganun lang. Now, marami po mga situation kasi na kaya hindi nabibigyan ng titulo ay simple kulang yung requirements. Kasi po, ayon sa ating batas, pag hindi po fully bayad yung capital gains tax at saka documentary stamp tax at mga penalty charges at interest charges po nito, hindi po talaga kayo ma-issuehan ng certificate authorizing registration. Pag wala yung car, pag wala po yung car, hindi po talaga kikilos yung Assessor's Office po natin at saka yung ating Register of Deeds para mabigyan kayo ng titulo o makancel yung lumang titulo, marehistro yung inyong bilihan at mabigyan kayo ng panibagong titulo. So, dapat po alamin ninyo, personally, makipag-ugnayan kayo sa Register of Deeds kung saan man ito nakapending, no? At alamin niyo kung bakit ba inabot ng ganung katagal, no? Na mabigyan kayo ng titulo. Kasi posible rin naman na yung tagalakad nyo, they're barking on the wrong tree. Posible rin kasi na na-cancelled na pala yung titulo na sinasabi ninyo dahil ito'y napagbili na sa iba. Kaya wala talagang ma-issuehan ng titulo na inaasam-asam ninyo. So ito po dapat personally na ito po inyong alamin na personally. Kasi po, karamihan po dito na mga kaso na ganito, nagkaroon ng problema sa issuance ng titulo because hindi sila nag-exercise ng due diligence before buying the property. Kasi po, pag yung titulo po ay under litigation, ay merong attachment, okay? Ay merong adverse claim, may pending case, ay naku po, ay magkakaroon talaga ng delay or hindi mabibigyan ng daan ang pagpatitulo ng inyong lupa because the land or the title of which it represents, may kaso po. So these are the things na dapat nating maintindihan, no? Kaya kung bakit nagkakaroon ng delay doon sa pagpalipat ng titulo. As a rule po, 3 to 6 weeks lang before the COVID pandemic. Ang average na processing po niyan. No? But with the pandemic now, as we are filming this episode, palagi pong lockdown, suspended ang mga offices ng pamahalaan,
private at saka local at saka public offices. So you expect a delay in the processing of these documents. Hanggang dito na lang po at sana nabigyan namin kayo ng kakibat na kaalaman sa episode na ito. Maraming pong salamat.